Bagong makakalaban ni ex-President Donald Trump sa pagkapangulo na si Vice President Kamala Harris, nakapili na ng makakatambalan nito sa US Presidential Election 2024, kung saan ang napili nito ay ang gobernador ng Minnesota na si Tim Walz. Pero ano nga ba ang layunin ng magkabilang kampo at ano ang posibleng maging epekto ng kanilang pamamahala para sa mga Pilipino? Papaano nga ba nila ninanais pakisamahan ang komunistang partido base sa kanilang mga naging pahayag bilang mga opisyal ng gobyerno? Sina Kamala Harris at Tim Walz ay may parehong pananaw sa napakaraming bagay, lalo na pagdating sa panlabas na pulisiya ng Estados Unidos, kung saan ang kanilang layunin ay huwag masira ang kalakalan sa pagitan ng US at China. Dahil nang simula ni Donald Trump ang trade war laban sa China noong 2018, ay inilarawan nila Kamala Harris at Tim Walz ang aksyong ito bilang buwis sa mga ordinaryong Amerikano dahil tinataasan umano nila ang halaga ng mga bilihin sa pamamagitan ng pagtataas ng taripa sa produkto ng mga Tsino. Sa madaling salita, ang layunin ng dalawang Democrats ay mapanatili ang mababang halaga ng produkto ng China upang mababa rin itong maibenta sa mga mamamayan ng Amerika. Gayunpaman para kay Donald Trump ay isa itong mabisang mekanismo upang isulong ang layunin nito na maging balanse ang kalakalan sa pagitan ng China at ng US. Kaya naman dahil sa mga ipinataw na matataas na taripa noon ni Donald Trump sa China, ay napasunod niya ito na bumili pa ng mas maraming produkto mula sa Amerika. Sa ganitong paraan ay nabawasan ni Trump ang malaking trade deficit noon ng US sa China na nakapagbigay naman ng mas maraming trabaho at kita para sa mga mamamayan ng Amerika. Sa madaling salita, bagamat ang Partido Demokratiko ay may layuning mapanatili ang tuloy-tuloy na kita ng mga Amerikano, si Donald Trump naman ay nagnanais na mas mapalaki pa at mas maparami pa ang kita ng mga mamamayan nito. Gayunpaman sa mga paraan ni Trump ay maraming negosyo ang naapektuhan sa simula ng mga parusa nito para sa China. Subalit kalaunan ay mas malaki naman ang naging pakinabang nito para sa Amerika. Kung kaya't kahit pa si J.D. Vance na kasalukuyang running mate ni Donald Trump ay dati ring naging kritiko ng dating Pangulo dahil kagaya ni Kamala Harris at Tim Walz ay hindi rin pabor noon si J.D. Vance sa mga ipinataw na taripa at sanctions noon ni Donald Trump para sa China. Dahil nga bukod sa maraming negosyo sa US ang tatamaan ng mga parusa ni Trump sa China, ay nababahala din noon si J.D. Vance na mauwi ang hidwaang ito sa ganap na gyera. Kaya tinawag pa nito noon na American Hitler ang dating Pangulo. Gayunpaman ay natapos ni Trump ang kanyang panunungkulan nang walang nangyayaring malawakang gulo at nakapagbigay ito ng mas malaking kita para sa mga Amerikano. Kaya't sa kasalukuyan ay si J.D. Vance ang nagsisilbing patunay ni Donald Trump na kahit pa ito ay dati niyang kritiko, ay nabago niya ang pananaw nito, kaya't napili niya itong running mate sa pagkapangulo. Ngayon, ano nga ba ang layunin at naging pamamaraan ng dalawang partido para pigilan ang lumalawak na impluwensya ng komunistang partido? Sa kasalukuyan ang Democrats at ang Republican ay parehong nababahala sa paglawak ng puwersa at impluwensya ng China sa rehiyong ito. Gayunpaman ang dalawang partido ay may ilang pagkakaiba ng pamamaraan upang hindi maging banta ang China sa rehiyong ito. Una, base sa mga pamamaraan ni Donald Trump, ang layunin nito ay mapasunod ang China sa pamamagitan ng mga sanctions at taripa na inilunsad niya laban sa China. Bukod pa rito, sa panahon ni Donald Trump ay pinalakas nito ang maraming bansa sa Asya upang magsilbing proteksyon laban sa agresyon ng China. Gayunpaman noong panahon ng panunungkulan ni Donald Trump, ang ating Pangulo noon ay maka-Tsino, kaya't hindi naging mabisa para sa China ang pagsisikap ni Trump na mapalakas ang Pilipinas noong panahong ito. Gayunpaman sa panahon ni Donald Trump ay nagkaroon ng pinakamalaking bintahan ng sandata sa pagitan ng Taiwan at Amerika na umabot ng $10 billion at dito ay sobrang nagalit ang China. Kaya't katakot-takot na military drills din ang ginawa nito noon laban sa Taiwan. Gayunpaman habang ginagawa ito ng China, ay dinadagdagan naman ni Donald Trump ang mga sanctions nito laban sa China. Bukod pa rito ay nagbibigay noon ng mga pahayag si Donald Trump na nagsisilbing strategic signaling ng administrasyon niya, kung saan sinasabi nito na hindi siya naniniwalang sasakupin ng China ang Taiwan
dahil kung gugustuhin talaga umano nito ay kayang-kaya nilang pasabugan ang Taiwan. Subalit magdudulot lamang ito sa pagtigil at maaaring pagkawasak ng kumpanyang nagpuproduce ng 90% ng pinaka-advanced na microchips sa buong mundo na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng buong mundo. Bukod pa rito ay hindi umano siya naniniwala na magagawa ng China na ipahamak ang mga Taiwanese citizen, gayong itinuturing nila itong Chinese nationals. Ang mga pahayag na ito ni Donald Trump, bagamat tila ay isang normal na pahayag lamang ng isang politiko, ay mayroon itong napakalaking implikasyon laban sa China sakaling sumiklab ang gulo. Dahil dito pa lang ay ipinahayag na ni Trump ang pinsalang maaaring magawa ng mga Chino na makaaapekto sa pananaw ng lahat ng mga lahing Chino at sa panganib na dulot ng pagkawala ng pinakamahalagang microchips sa buong mundo. Kaya't sa simpleng pahayag lamang ay nagagawa na ni Trump napigilan ng China sa mga nais nito at hindi rin kailanman ipinahayag ni Trump na hindi nito tutulungan ng Taiwan sakaling lusubin sila ng China. Sa halip ang sinabi lang ni Trump ay kakailanganing magbayad pa ng higit ang Taiwan sa US sa proteksyon nito at ginagawa ito ni Donald Trump upang maging patas ang pananaw ng mundo sa layunin niya bilang Pangulo ng mga Amerikano. Sa madaling salita ay pinaabot ni Trump sa buong mundo na ang lahat ng kanyang hakbang ay naaayon lamang sa kanyang tungkulin na pagsilbihan ng mga Amerikano. Sa madaling salita, kung sisiklab man ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan, ay magkakaroon ng maraming opsyon ang US upang makisali sa digmaang ito dahil gaya nga ng ipinahayag noon ni Donald Trump na maaapektuhan ang buong mundo sa pagsalakay ng China sa Taiwan ay maaari na itong maging dahilan ng US para tapatan ang pwersa ng China. Sa paraang ito ay magagawa nilang makisali sa digmaan ng China at Taiwan nang hindi lumalabas na tinutulungan ng US ang Taiwan. Sa halip ang gagawing pagtulong ng US ay magiging makatwiran sa dahilang ayaw nitong maapektuhan ang mas maraming bansa dahil sa digmaan. Kaya't hindi kailanman ipinahayag ni Donald Trump na hindi nito tutulungan ng Taiwan. Sa halip ay nagpapahayag lamang ito na kakailanganing magbayad ng Taiwan upang nang sa ganon, sa oras ng digmaan, ang pakikiisa ng US sa labanan ay mas lalong maging makatuwiran. Gayunpaman sa panahon ni Joe Biden ay muling sinabi ni Trump na naniniwala na siya na lulusubin ang Taiwan ng China at sa katunayan ay sinabi pa ni Trump na kung may plano ang China ay dapat gawin na nila sa panahong ito. Sinabi ito ni Trump sa panahon ni Biden dahil para kay Trump ay posible talagang mangyari ito dahil sa diskarte ng bagong Pangulo kung saan ang halos lahat ng sanksyon ni Biden laban sa China ay bunsod lamang ng pakikiisa nito sa Russia laban sa Ukraine. Samantala sa panahon ni Trump, ang bawat agresyon ng China at panlalamang sa larangan ng ekonomiya ay nakatatanggap ng kaukulang sanctions laban sa Amerika. Samantala para naman kay Harris at Walz, bagamat tutol sila sa pagmamalupit ng China sa mga kababayan nito sa Xinjiang at Tibet, at tutol rin sila sa agresyong ginagawa ng China sa rehiyong ito, ay naniniwala pa rin sila na magagawa nila itong solusyonan nang hindi nakukumpormiso ang ekonomiya ng Amerika dahil ayon nga sa mga nakaraang pahayag nila, ang mga sanctions at tariff ng US sa China na nakaaapekto rin sa mamamayan ng Amerika ay hindi solusyon sa mga problema. Sa halip ang layunin nila ay magkaroon ng mas maayos na relasyong pang-ekonomiya ang US at ang China dahil sa paraang ito ay naniniwala sila na mas malaki ang magiging pakinabang ng US kaysa sa China at sa paraang ito ay naniniwala sila na magiging ligtas ang US sa banta ng China kaya't para sa kanila ay sapat na ang pagbibigay ng suporta sa mga bansa upang tapatan ang agresyon ng China. Gayunpaman kahit pa magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-asenso ang US, ay mangangahulugan ding magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-asenso ang China na nagagamit na nila ngayon sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Sa madaling salita, bagamat ang parehong partido ay may layuning mapanatili ang posisyon ng US bilang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay makikita natin ang pagkakaiba sa pamamaraan ng dalawang ito. Ngayon, sino sa tingin ninyo ang may mas makabuluhang pananaw na makatutulong sa mas maraming bansa sa mundo? Ang Democrats nga ba o ang Republican na partido?